Uwi na tayo. Konti lang yung naka-fly ngayong Sunday. So, tapos na yung work natin. And today, may share lang ako sa inyo na tips para mas less yung problema natin pagdating natin sa airport. Okay? So, medyo mabigat na yung dala-dala natin. 3 bag yan. Meron akong gustong i-share na tips para makaiwas tayo ng problema pagdating po natin sa airport. Ano po, lalo na sa mga medyo baguhan pa lang or mga first time flyers pa lang, sana makapulot po tayo ng aral dito. Alam ko po nagbabago-bago ang sistema, lahat ng regulations here and there. Pero ito po ay mga basic na kaalaman para naman po kahit paano ay maging mas handa tayo pagdating po natin sa airport at makaiwas po tayo ng mga problema. Ang first po natin na tip ay if you are having a connecting flight from, say for example, from Manila to Asia, Asia to North America, or to Canada or to US, at meron po tayong connecting flight. As much as possible po, mag-allot po tayo ng 2 to 4 hours in between the connecting flights. Bakit po? Marami pong aberya na pwedeng mangyari. Pwede pong magkaroon ng bad weather, kung saan kailangan nilang i-delay yung pag-alis ng aeroplano para mas safe. Meron din naman po ng mechanic or maintenance. Meron din naman po na may crew po nagkasakit tapos kailangan mapalitan. So, meron tayong aantayin pa na ibang crew. So, pwedeng madelay yung flight sa mga dahil doon. At kung ano-ano pa. Meron din naman pong times na inbound na aircraft or yung parating na aeroplano na gagamitin natin ay na-delay somewhere else. Kaya pagdating nila sa kung nasaan man tayo ay sobrang delayed na. And then kung aalis tayo ay later pa. So, maraming pwedeng mangyaring aberya, maraming pwedeng mangyari na delay or kung ano-anong problema. Kaya as much as you can, para hindi tayo sobrang ma-hassle or ma-stress, ay mag-allot po tayo ng 2 to 4 hours in between our connecting flights. Ang tip number 2 ko naman po ay sa inyong mga bagahe or sa inyong mga check-in bags, even sa carry-on bags if you may, always put like a note in there, like a sticky note, kumbaga. And nakalagay po doon yung full name nyo, yung address nyo, and even your phone number or yung contact details ninyo in short. Bakit? Kasi in any event na pwedeng mawala or ma-misplace po ng airline yung mga bagahe ninyo or something na maiwan po sa airport kung saan kayo nanggaling, ay at least meron sila, pag binuksan nila, ay meron silang details kung saan pwede nila kayong i-contact or pwede nilang i-deliver doon sa address na yon yung bagahe ninyo. And at the same time, kung naman po magpa-fly kayo, and especially kung yung kulay ng check-in bag ninyo ay kakulay ng halos lahat ng suitcase na meron sa airport, ay as much as you can, just make sure na meron kayong identifier doon sa bag ninyo. Or any tag or any sticker or anything na mas pag malayo pa lang ay ma-identify na ninyo po yung bag ninyo. Bakit? Kung nakikita nyo po or nababasa nyo po sa mga Facebook group ng mga flyers or sa mga DIY travelers, yung mga ganun, ay mga times po na makikita nyo na may mga nagpo-post po na kung kanino mang bag to, nagkapalit tayo, kung kanino man pong items to, baka naman po pwedeng i-check nyo yung sa inyo kasi baka nagkaswap po tayo ng maleta, mga ganong bagay. And also, yung iba naman tinitape nila or meron silang yung parang belt na nilalagay around their suitcase, pwede din naman po yun. Kaso tendency, pwedeng i-unbuckle ng ibang tao or mawala, di ba? So, para mas sigurado po tayo, ay make sure to put something that is so hard to take off or yung something na hindi basta-bastang natatanggal or nahihila. Tip number 3, always allot extra time pagdating po sa airport. Biro nyo, may pila for the check-in, may pila for the immigrations dun sa mga country na kailangan pang dumaan ng immigrations, and may pila for the security. So, especially when it's in an international flight or even domestic pa, ang security line sobrang haba niyan eh. And minsan kung bago yung X-ray operator ng airport security, medyo mabagal pa yan. And minsan kung yung mga nagta-travel is marami po talaga silang gamit, babagal pa yan. So, it's always good to allot extra time para po kahit paano ay hindi tayo sobrang nahahassle. And ang dami ko rin po napapanood na
I think sa immigration sa Philippines, ang tagal nilang mag-assess, or yung iba naman, parang ang daming question, lalo na yung mga first-time flyers. Always a lot an extra time kasi at the end of the day, kung na-miss niyo yung flight niyo, I guess di nila babayaran yung flight niyo, or hindi nila kayo i-rebook or whatever, kasi they always take their time and ayaw nilang nirarush kasi syempre nga naman they're just doing their job. Pero at the end of the day, if you allot so much time or extra time, at least kahit gaano katagal yung iti-take nila, makakahabol pa rin tayo sa flight natin. Tip number 4, make it a habit to always bring your complete documentations. If you are a tourist or you have a tourist visa, just bring kung ano lang ang kailangan ng tourist visa. If you are going abroad for work or work permit, you have to make sure you have all those documentations for your work and work permit, like contract, like kung ano man yung pinag-usapan nyo ng amo nyo, yung mga ganon. If you're going there for permanent residency or for sponsorship or kung super visa, mga ganon, always bring the documentation that make sure that you have a solid tie with your sponsor. Marami pong documentation, hindi po natin kayang isa-isahin dahil kahit ano ay pwede pong tanungin ng immigration officer. Pero at the end of the day, kung ano po yung purpose ninyo ng pagta-travel, yun po yung documentations na dalhin ninyo. Una na po dyan, and hindi mawawala, ay syempre yung passport ninyo. Make sure it is valid at least 6 months from the time of your departure. At least po yan. Bakit? Kasi there are times or may mga events na pwede tayong mag-extend or gusto nating mag-extend pag nandun tayo sa ibang bansa, or may mga times na nagkaka-aberya tayo sa ibang lugar kung saan nade-delay yung pagbalik natin, and kung hindi man yan 6 months, kung kunwari nag-expire yung passport natin somewhere na nasa ibang lugar tayo, mas mahihirapan po tayong makabalik or even maka-fly out of that country kung saan tayo galing. Pangalawa, syempre you wanna make sure you have valid visa kung saan man kayo pupunta. Mga viewers po natin, alam ko po na galing po tayo sa iba't ibang lugar and hindi lahat ay hawak pa Philippine passport. So, make sure po na pag magpa-fly po tayo ay yung passport po natin ay kung kailangan natin ng visa ay meron tayong visa. Pero kung hindi po natin kailangan ng visa, at least make sure that your passport is valid for at least 6 months from the time and date of travel. Tip number 5, bring an empty water bottle. Pagdating niyo po sa airport at dadaan po kayo ng airport security, syempre bawal po doon yung liquids over 100 ml. And clearly, ganito lang yan, ang 100 ml, or depende sa kung anong container na meron kayo. So, kung kayo po yung tipo ng tao na gustong budget hack or ayaw gumastos para sa water sa loob ng airport kasi super mahal guys, super mahal ng pagkain or inumin sa loob ng airport. So bring an empty water bottle, and then pagpasok niyo po or after niyo mag-go through ng security, meron naman po mga fountain sa loob ng airport na pwede niyo i-refill yung water bottle ninyo. Tip number 6. Tip number 6 is to bring an extra set of clothing everywhere you go. So, every time po nag-fly tayo, it doesn't matter kung domestic, international, something na mahihiwalay sa atin yung check-in bags natin. Always make sure na meron po tayong isang set of outfit sa backpack natin or sa carry-on natin. Kasi first of all, hindi rin tayo sure kung pagdating natin sa destination natin, ay andyan na agad yung bag natin. Like what I said before, there could be an aberya kung saan pwedeng ma-misplace ng airline bag natin and hindi nila nailagay yun sa proper flight. Pag na-realize nila yon ay ipapasunod na lang nila sa next flight. Yun yung nagkakaroon ng nawawalang bag or nawawalang suitcase. To make sure, you always have to bring an extra set of clothing para naman sa gayon ay kung andun na kayo sa lugar ninyo or sa destination ninyo, meron pa rin kayong pampalit at makapagpapresko pa po kayo habang inaantay yung iba ninyong gamit. And at the same time, para naman po kung sakaling nasa airport po kayo at gusto nyo lang magpalit or nadumihan po or namansyahan po tayo, ay at least meron po tayong extra set of clothing. Number 7. So when it comes to wearing your clothes or flying, you make sure na dapat yung susuot nyo ay comfy or comfortable po kayo. Take note na pag nasa aeroplano po kayo, lalo na po sa mga long hauls or yung mga mahahabang flight, na it could get very, very cold, Karamihan sa ating mga flights ay magpa-provide po sila ng kumot or blanket. Pero meron pa rin pong mga airlines na kung sakali within the country lang, hindi po nagpa-provide ng kumot. So, it is a responsibility to dress properly.
casually and properly. So gusto mo ng komportable but not too comfy looking para naman presentable ka pa rin and casual looking ka pa rin pagdating naman sa in general, lalo na pag nasa airport ka. If you want to bring your sweater or your hoodie and also a scarf or maybe a blanket, that's also a great idea. Tip number 8. Iwasan niyo po magsuot ng mga metal pagdating po sa airport. Bago po kayo dumaan ng airport security at marami kayong alahas na suot, as much as you can, bawasan niyo po yon or tanggalin niyo po yon. Ilagay niyo po sa maayos na bag, pasok niyo po sa bag niyo and isil niyo po ng maayos. In that way, pag dumaan po kayo sa walk-through metal detector, ay hindi po kayo tutunog at hindi po yon maging cause for search. At hindi na po kayo kailangan kapkapan or i-search pa yung bag niyo or kung ano-ano pa kasi hindi kayo tumunog. As much as you can, pag dadaan po kayo ng security, ay i-make sure ninyo na yung mga bagahe ninyo ay ayos, electronics ninyo ay hindi patong-patong na nilabas ninyo or chinek ninyo kung meron kayong liquids, and kung over 100 ml yun, tanggalin nyo or bawasan nyo. And also, kung marami kayong suot na jewelries, ay bawasan ninyo para naman hindi tayo tutunog pag nag-walk through metal detector tayo or para hindi tayo kailangan ma-search pag nag-go through tayo sa security. Tip number 9. Pag po inaalaw natin na mag-travel mag-isa si nanay or si tatay, it is very advisable po, lalo na kung mahina na sila, na wag po natin silang pabitbitin ng napakarami at napakabigat na bagahe. Guys, nakakaawa ang mga lolo't lola na naglalakad sa airport, nawawala, confused, at hindi pa makapagsalita masyado ng salita ng airport na yon. Hindi po lahat ng tao ay nagsasalita ng English at hindi po lahat ng tao ay nagsasalita ng Tagalog. Kaya i-consider nyo po yun kung next time napaliparin nyo si nanay or si tatay or kung sino man po ang elderly na papaliparin natin mag-isa. I-consider po natin na yung dadalhin or bibitbitin lang po nilang gamit ay yung kaya lang nilang bitbitin. Ilagay po natin lahat ng pasalubong or lahat po ng kailangan nilang bitbitin na hindi naman kailangan sa eroplano sa check-in bag nila. In that way, pagdating po nila sa kung saan man at wala silang assistance or wala silang kasama, ay kaya pa rin nilang bitbitin yung bag nila. Also, take note na pag pumasok po sila sa eroplano, ay hindi po lahat ng flight attendant willing at allowed na tumulong or magbuhat ng bag ng sino man. Marami akong mga katrabaho na nagsasabi bago ang boarding na hindi sila magbubuhat kasi nga naman it's their right to say no or it is their right to say no if they feel na unsafe yung practice na yon. Ibig sabihin, kung pagbubuhat ng bagahe ng ibang tao ay makakasama sa kalusugan or sa likod nila, hindi po sila pwedeng pilitin na magbuhat. So, para po sa nanay at tatay natin or kay lolo at kay lola, wag po natin silang pabitbitin ng sobrang bigat. Para pag pumasok po sila sa eroplano at walang tumutulong sa kanila, ay kaya pa rin nilang iangat yung mga bagahe nila or ilagay under the seat in front of them nang walang hirap. Ang dami ko po kasi nakikita and minsan naawa ko kasi matanda na sila may edad na sila, tapos ang bibigat pa nung dala nila. Kaya as much as you can guys, tulungan nyo sila and wag nyo na silang pahirapan kasi nakakalito na for their age and for their stage yung airport, nakaka-overwhelm na. What more pa yung mga next process, yung immigration and pagbitbit pa ng mabibigat na bag. So i-try nyo i-minimize yun at ilagay na lang sa check-in bag nila. In that way, at least sa check-in bag nila may mga tutulong which is kayo or yung mga maghahatid pa sa kanila. And number 10, always make sure na pag kayo ay nawawala or pag kayo ay nalilito or pag kayo ay hindi sigurado, ask a question. A lot of people sa airport ay sobrang sanay na sa mga taong baguhan mag-travel, sa mga taong nalilito, sa mga taong nawawala, at sa mga taong hindi alam ang next na proseso na gagawin nila. Ilang beses po, basta naka-uniform ako sa airport, ilang beses po na may nagsastop sa akin para lang magtanong ng isang question na napakadali para sa atin sagutin. Pero syempre para sa mga tao na hindi masyadong nagpa-fly or non-frequent flyers na sinasabi or yung mga first-time flyers, it is so hard for them. Kaya po, always ask. We're always willing to help, to assist, and to answer your questions. Alam ko minsan, may mga staff sa airport na parang ang susungit, may mga staff sa airport na parang pag tinanong mo, parang hindi man lang sila approachable. It's also maybe because they're going through a bad day, pero at the same time, lagi po kasi kaming nasa staff
para pagtanungan, which is okay lang naman. Pero siguro yung ibang tao talagang pagod na, kaya iba na yung dating nila. Pero always ask if you're not sure. In that way, hindi po kayo makalabas sa hindi dapat puntahan, or at least makarating kayo sa tamang pupuntahan nyo, sa gate man yan, sa baggage man yan, sa connecting flight man yan, ng oras and on time. And lastly, and as a bonus, pag po kayo ay nagpapack ng bag, it's always good to pack extra food, extra snacks, or extra na pwede nyong i-munch pagdating nyo sa aeroplano or sa boarding gates or kung saan man. Kasi wala naman pong law na bawal magdala ng pagkain sa loob ng airport. Ang bawal lang po or ang may limit or restriction lang po is yung liquids and gels or aerosols, yung mga ganon sa carry-on bag ninyo. Pero po sa carry-on bag ninyo, wala naman po silang sinabi na bawal magpasok or magdala ng snacks. So kung may gusto po kayong baunin and gustong kainin sa aeroplano, as long na alam nyo na hindi siya masyadong ano ba tawag doon? Paano ba hindi siya allergen or hindi siya yung nagkakos ng allergic reaction sa maraming tao? As much as you can, lalo na sa North America, medyo iwasan po natin ang magdala ng nuts or peanuts. And if ever before po tayong kumain nun or ilabas nun, kung may katabi po tayo na ibang lahi or kung may katabi po tayo in general, tanong nyo po muna, are you guys allergic to nuts? Kasi pag allergic sila at kinain yun sa tabi nila, they could have a really very serious allergic reaction. So it's good to bring snacks and it's good to bring food. Just make sure na bago nyo kainin at alam nyo na okay, kainin yun, good, pero kung alam nyo na allergen yun or it could cause an allergic reaction to other people, then just ask them if they're okay na kainin nyo yun. And there you go. I do hope na kahit pa paano ay nakapulot po tayo ng konting aral sa 10 simple tips na meron tayo para makaiwas tayo ng problema or aberya sa airport. Kung meron po kayong gustong ikwento or i-share sa amin, comment down below para naman po makapagkwentuhan tayo. And once again, ako si Jay. I'll see you on the next video.